Ayan po at siyempre, bago tayo pupunta sa main topic natin ay gusto ko lamang po munang batiin siyempre itong aking mga subscribers, followers at mga viewers na nasa mabuti po sana kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Lalong-lalo na po sana maligtas kayo dito sa mga animal at mga kawatang mga politikong ito. Anyway, ay dadako na po tayo doon sa ating main topic ngayon na kung saan po ay nabanggit ni Pastor Kibuloy yung mga mangkukulam dyan sa Malacanang na kung saan ay sinasagawa daw yata ayon sa kay Pastor Kibuloy ng Martes at saka Biyernes at nag-hire para po yata sila ng Afrikano at saka Indiano na mga expert sa witchcraft o mangkukulam or mangbabarang. So, yan po ang ating tatalakayin at gusto ko lamang po sana ipakita muli itong aking wallet. Yan po ay ordinaryong wallet yan. At para po malaman natin, maintindihan po natin at ipapaliwanag ko po yung sinasabi po ni Attorney ni Pastor Kibuloy na yun nga, nag-hire ng mambabarang or mangkukulam itong si Elisa Marcos at sinasagawa nga raw nila ang ritual Martes at Biyernes dyan sa Malacanang. So kung kaya ko po pinapakita itong wallet nito ay para po ipaliwanag ko po mamaya sa inyo at pagka binuksan po natin itong wallet nito, ordinaryong wallet, ay ganito po ang mangyayari. So yan po at ordinaryong wallet po yan. So, papaliwanag ko po yung mamaya yan sa inyo. At anyway, at sabi ko nga, at yan, ganito po kasi yan. Yun pong sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na yung mga hinire na mga Afrikano at saka Indian national na mahuhusay dyan sa mga black magic or witchcraft. Actually, hindi po yan ang totoong mga mahuhusay. Hindi po dyan sa India at saka Africa ang mga mahuhusay na witchcraft. Minsan na rin po, ilang bis ko na rin po na-vlog yan at may mga vlog po tayo dyan na nabanggit ko po na nag-aral din po tayo sa ibang bansa para po dyan sa witchcraft na yan or black magic na yan. Anyway, meron pong black magic at meron din pong white magic yan. At yun pong mga gumagamit ng black magic, yun po yung mga yun po yung mga talagang isinanla na yung kaluluwa sa Satanas. At ako naman po, hindi po black magic, hindi po black ang dinadala ko, kundi white po. Ayan. Kung papansinin po ninyo, noong nakaraan meron na po tayong tinusok na 3. Nandito po yun. Hindi po natin tinatanggal yan. Na ang sinasabi ko po dito, dati, ay lalagyan lang po natin ng yung tipong mararamdaman lang nila. Yung bang uneasy sila, yung hindi sila komportabling kumilos sa pang-araw-araw nilang gawain dahil nga po merong nakalagay na tinik or anumang nakakasagabal dyan sa lalamunan nila. At yun po yung nagbibigay ng irritable sa kanila. Siyempre, sino ba naman ang hindi mairita kapag mayroon kang nararamdaman sa katawan? So, ganun lamang po yun. Kaya pinapaliwanag ko lang po ito. So, nung nakaraan po, mayroon na po tayong nilagyan ng 3 karayom. Ayan po, 3 po yan. Ngayon po ay lalagyan din po natin dito sa kabila or sa ibang parte naman ng kanyang katawan ng another 3. At ito po ay mayroon na pong pangalan ito. Siyempre, natural, hindi ko naman po sasabihin kung kanino naka-address itong isang karayom nito. At lalagay po lang natin dito sa kanyang singit. Ayan. Ayan. Itutusok lang po natin. Yan, nakatusok na po. Ayan. At sabi ko nga po, may pangalan na po yan, pero hindi po natin i-reveal dito.
At ito po, pangalawa, dito naman po sa kanyang tiyan. Ayan, ito. Magkabila po yan, lalagyan natin. May pangalan na rin po. At dito po sa kabila, lalagyan din po natin. Ayan, dito sa may batok naman. Ayan. Yan. So, tatlo po nung nakaraan, ngayon tatlo. Sabi ko nga po, mayroon na pong pangalan yan. Siyempre, natural, hindi ko po i-reveal dito. Okay. Pagkatapos po dyan, mayroon pa pong kasunod yan na gagawin at hindi ko po i-reveal dito. Hindi po lahat na i-reveal ko rito yung mga procedure. Yan po yung paulit-ulit ko po sinabi na pinag-aralan ko rin yan sa Britanya. Britanya ko pa po pinag-aralan yan dahil sa Britanya po ang nandyan po yung talagang kilalang school ng witchcraft na kung sasabihin nila ay black magic or ano pa man yan, na kung sa ating lingwahe, yan po ay mangkukulam or mambabarang. At yan po yan, may mga kwan pa po yan, may mga dasal pa po yan. At saka mayroon pa po, hindi lang basta tinusok mo ng karayom yun, hindi pa po. At sabi ko nga po, hindi po natin pwedeng i-reveal dito. Ngayon, yung tungkol naman po tungkol dyan sa sinasabi na yang mangkukulam dyan sa Malacanang na nag-hire nga itong si Lisa ng ganyan mangkukulam or yan black magic na yan or mga mahika na yan ay pinatunayan po yan ni Maharlika na minsan na rin pala niya na ulinigan yan yung sinasabi ni Butod na yung mga mangkukulam na yan. Anyway, sabi ko nga po, depende po yun. Mayroon pong nakakamatay at mayroon din pong hindi nakakamatay. At ako po, hindi ko po ginagawa yun. Bagkus ang sinasabi ko po, ay bibigyan lang po natin ng sakit. Paulit-ulit ko naman po sinasabi dyan, pero ang paborito ko po talagang lagyan, yun pong lalamunan nila. Para sa ganun, sa tuwing lulunok sila, maalala nito mga politikong ito na yung nilulunok nila, hindi basta-basta nilulunok. Bagamat napakadali nila magnakaw, ay mahirap naman nilang lunukin yung kanilang mga ninanakaw. Yan po ang isang explanation dyan. At ngayon, pinatunayan po yan. Mayroon po vlog dyan si Maharlika at kunin nyo at pinatunayan po yan at totoo yung sinasabi ni Pastor Kibuloy. So kaya nga noong unang ipinapakita ko ito ay sigurado walang maniniwala. At sino ba naman ako para paniwalaan? Pero meron na rin po ako napatunayan diyan na yung bashers ko dati na nagbabanta-banta pa pero sa kasamaan palad hindi ko naman akalain na may mga komplikasyon pala sa katawan yon nung ginawa natin yon. Ayun, nung nagpa-doktor, nagka-komplikasyon, natuluyan ng namatay. So, pero liliwanagin ko po, hindi po ako pumapatay para dito. Ngayon, yung isa naman pong tinatawag nating magic, na kung saan ayun naman ay, kumbaga, ipinapakita lang natin sa pamamagitan ng utak natin. Yan, sa pamamagitan ng utak natin, kaya nating baliin or baloktutin yung isang bagay na matigas. Ngayon, yun po ay utak po ang pinapaandar noon. So, hindi ibig sabihin na marunong ka mag-mathematics ay may utak ka na. Hindi po ganon. Nakakonsentrate ka po doon. Kaya kahit na anong bagay na matigas, kaya mong baloktutin sa pamamagitan ng utak mo, isisend mo lang yung utak mo doon. Kagaya, ibibigay ko lang po, actually nakapagbigay na po ako ng sample dyan, dati sa inyo, at ngayon ay, ito po yung pagkakataon pa ulit, since na nabanggit po yan ni Kibuloy yung mga ganyang black magic na yan, at katunayan, milyon-milyon ang binabayad dyan ni Butod, para lang dyan sa mga Aprikano at saka Indiano na gumagawa niyan. Pero mamaya-maya po at tatalakayin po natin yan kung papaano nila nagagamit yan. Talaga po nagagamit yan. So, mamaya po tatalakayin natin. Halimbawa po yung sinasabi ko na utak ang paandarin mo. Habang inilalapit mo yung
yung concentrated na utak mo kayang bumaluktot ng isang bagay na matigas. Sabi ko nga po, kagaya po nito, isa pong kutsara ito. Yan. At yan po ay napakatigas po yan. Napakatigas po yan. Okay? So, dahil nga po doon sa sinasabi ko, na kaya mong baluktutin dahil isisend mo lang yung utak mo na konsentrado, ay pwede mong baluktutin. So, ganun po yon. So, ito po yung siguro yung mga susunod ngayon ay ipakita ko ulit dahil nga sabi ko nga ito ipapakita kong ganyan, kaya po niyang sa ano bang anggulo ganyan. So pwede po niya kasi ang kanyon ang sistema po noon ay talagang concentration. So, hindi nyo po magagawa yan kung walang concentration. So, yun po sinasabi ko na, kagaya po, paano ba ito? Na yan. Halimbawa na lang, sige, lagay natin dito sa dulo, halimbawa. Yan. Ganyan po. Paano ba? Ayan, siguro. Yan siguro ang angulo. Yan. So, subukan po natin. Baka, malay natin, baka hindi mangyayari. Yan po. So, ibig sabihin, yun po yung sinasabi ko na concentration. So, wala po akong ginamit na kondon, wala po akong ginamit na pirsa. Kita nyo naman, wala akong ginamit na pirsa, pero napabaloktot ko. Ginanon ko lang naman, di ba? So, yun po. Yun yung mga tinatawag na concentration. So, ngayon, pagka kinonsentrate mo naman yung isang tao, lalo na kung kaharap mo yung isang tao, pagka kinonsentrate mo yun, pwedeng wasakin yung parte ng katawan mong mahina. Ganun lang po yun. At, ngayon, sige, tatalakayin na natin kung anong yung mga nagagawa ng mga sinasabi dyan na Afrikano at saka mga Indiano. Bagamat hindi ito yung sikat na lugar, ayoko pong sabihin kung saan baka mamaya magkaroon sila ng idea na mag-inquire doon sa bansa na talagang mahuhusay yan. Ayoko na pong banggitin dito. Pero yung Indiano at Afrikano na yan, hindi po ako bilib dyan. Bagamat nagagawa nila. Pero ibig sabihin, hindi ganun kadami yung mga taong may alam niyan. Halimbawa, for example, ang kaya halimbawa nila, yung pakuanin nila yung utak mo, yung bang sunod-sunuran ka, pwede nilang gawin yon. Halimbawa na lang natin, mayroon silang gagawin na, mayroon silang, magtitirik sila ng, ayoko pong banggitin dito kung ano po yung ititirik nila. Ayoko pong banggitin. Basta may ititirik sila, 7 po yan na ititirik nila. Doon po yan sa isang talagang may formang kung talaga. Magtitirik sila doon, 7 po yan. Ayoko po sabihin dito kung ano ititirik nila. And then at the same time, gagawa sila ng ritual na magko-concentrate sila na i-address yan sa isang tao. Yan naman po ay sa loob din ng 9 na araw. 7 yung ititirik nila, 9 na araw nilang gagawin yan. So ang sabi nga ni Pastor Kibuloy na Martes at saka Biyernes silang nagre-ritual diyan na kung saan ay mayroon naman talaga nagpatunay. Totoo naman talaga. So, ganun lang po. Pagkatapos ng ritual na yon, ay yun na po yung unti-unti na parang kumbaga nadidiktahan nila yung utak mo. Halimbawa, kung sasabihin nila na maging sunod-sunuran ka, pwede po nilang gawin yon. Kaya nga, may duda rin ako. Noon pa, nagdududa na ako rito kay Kwan eh. Nagdududa na ako rito kay BP Sara. Duda na ako dyan.
Pero yun po ay napakadaling kontrahin. Napakadali pong lusawin yung kung ano yung ritual na inimplant nila sa utak mo. Madali po yan. So hindi po problema yan. Pero nagagawa nga talaga nila. So, pansinin ninyo, itong si BP Sara, ganun na ang galit niya ng tatay niya. Ganun na ang galit ng dalawang kapatid niyang lalaki. Pero tingnan mo, hanggang sa nagpapasaring-saring lang siya, hindi naman seryoso. Matagal ko na napapansin yan kay BP. So, parang ngayon lang nagkaroon ako ng patotoo dahil doon sa sinasabi ni Pastor Kibuloy na nag-hire pa raw pala siya itong sinabutod na ito ng mga mangkukulam diyan sa Malacanang. So, duda na ako rito sa kay BP Sara. Baka yan ay na-implant na rin nila yung ritual nila sa kanya. Pangalawa, tingnan nyo, sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nangyari yung lahat na lang kakampi sa kanila. Wala pong nangyari yun. Sa buong nangyaring presidente, wala pong ganito. Lalo na yung mga matatanda na makapanood dito, magsabi po kung meron na kayong na-experience na ganito ang nangyari na lahat na lang, pwede nilang kunin. Tingnan nyo, noong mga araw na nagbabangayan diyan sa kaya Kongreso o sa Senado, Assemblyman pa noon, kung hindi sila magkasundo. Pero ngayon, lahat nagkakasundo. Di ba? Pansinin lang ninyo. Pangatlo, itong si Marcolita, napakatigas ang kanya, napakatigas niyang paninindigan niyan. Sinasabi ko nga, idolo ko yan eh. Pero kita nyo naman, kumampi na kay kay Romualdez. Di ba? Pero napakatigas ng paninindigan ito. Hindi mo kayang baliin yan. So, anong ibig ko sabihin? So, yun na ngayon. Hindi po katwiran dito yung sasabihin na kung may malakas ang pananampalataya mo sa Diyos, ay hindi ka tatablan nito. Hindi po. Tatablan at tatablan ka nito. Dahil unang-una, hindi ka naman 100% na ang paniniwala mo kayo sa ating Panginoon ay 100% ka. Once na yung sa 100%, nabawasan lang ng kahit na kalahating porsyento, yung paniniwala mo, tatalab at tatalab sa iyan. Ganun po yun. So ngayon, yun ang mga pansinin ninyo. Yung kagaya yan, sinasabi ko kay Marcolita na napakatigas ng panindigan pero nakuha na nila. Lahat na lang halos ang tao nakukuha nila. O, di ba? Pansinin nyo pa rin si Rapi Tulfo. Galit na galit yan ng hearing sa PCSO. O, di ba? Pero, maliban doon sa 1 billion na sabi-sabi, ay, di ba nakita mo para maamong, di mo maintindihan kung para maamong bulate? Oh. Ngayon, mapunta na po tayo dito kay Pastor Kibuloy. Dahil doon sa kanyang mensahe, at sabi ko po, hindi ko po kaibigan itong si Pastor Kibuloy. Hindi ko rin po kilala yan. At lalong kahit kailan hindi ko pa po nakikita yan. Pero kasi, ang nakikita ko ngayon sa mga pangyayari, parang unfair naman sa kanya yung hinusgahan na agad nitong si Risa. Diba? Kita niyo naman yung hearing sa Senado. Parang hinusgahan na. Ngayon, ang sa akin dito, kung may kasalanan ka, pagbayaran mo. Di po ba? Kung yung ibinibintang ni Risa sa kanya na mga rape na yan, at kung nangyari talaga yon, dapat lang na
dapat lang na panagutan yan. Pero, ang sa akin dito, hindi dapat yan pinag-uusapan sa Senado. Kung mayroong ganong pangyayari, ay di-idemanda, sagutin niya sa korte. Hindi yung dyan sa Senado or either sa Kongreso. Dalawa ng Kongres ang nagpatawag sa kanya. Isang Senado at saka House of Representatives ang nag-contempt niya yata. So, ibig sabihin, warrant of arrest na lang ang naantay ni Kibuloy doon. Unfair. Ang sa akin, hindi naman kayo mga kandyan. Hindi naman kayo mga hosgado dyan na para hosgahan agad yung tao. Okay? Ipaubayan nyo sa korte. Doon niya sagutin yung mga paratang sa kanya. Uulitin ko po, hindi po ako tagapagtanggol ni Kibuloy. Pero doon po siya nakakakilala sa kanya. Sige, ulitin pa natin. Hindi ko po nakikita si Kibuloy. Hindi ko rin kailanman nakita. Hindi ko rin naging kakilala at lalong hindi ko kaibigan. Pero doon siya nakakakilala ngayon sa kanya. Lalo na dyan sa mga reporter niya. Dyan sa Seminay. Sa palagay ko po, kung ito, mayroon po akong ibibigay sa kanya. Mayroon po akong ituturo sa kanya. Kung si Bantag ay mayroon akong itinuro at nagamit niya, mas mayroon akong ituturo dito kay Kibuloy, gamitin na niya yan, may balik pa. So, tumawag lamang po sa akin or mag-comment, mag-iwan ng number dito sa video kong ito, or either kayo tumawag yung reporter ni Pastor Kibuloy, dahil hindi ko naman pwede makausap yan, kayo lang naman pwede makausap kay Pastor Kibuloy. Mayroon akong ituturo sa kanya na hindi ko i-discuss dito. Not like yung kay Bantag dati na i-discuss ko yung proseso, yung baso, tubig, at saka yung pausukan yon, and then pagkatapos niya ilagay dito sa may talukap na mata niya para hindi siya makita. Pero iba itong gagawin natin dahil kita ko naman yung hindi patas na labanan. Kung ito sana ipatas, walang problema. I-demanda niyo sa korte, hindi ako makikialam. Wala akong problema doon. Sa korte niyo i-demanda. Kasi alam naman natin na lahat, diyan sa Senado or diyan sa Kongreso, pag hiniring niyo diyan, hihiyain ninyo. Kagaya nung nangyari diyan kay Eric Siris at saka kay Loren Badoy, hindi ba kahihiyan ang ginawa ninyo diyan? At talagang hinuhusgahan nyo na. Ganon din sa hearing diyan sa Senado. Lalo na kung ang mag-hearing diyan itong si Rapi Tulfo na isang bugok na ito. Hihiyain ka talaga. Parang Trillanes din ito parang nabuhay lang yung kaluluwa ni Trillanes sa katauhan ni Rapi Tulfo. Ganon lang yun. So mga bastos. Ngayon, ulitin ko lang po, Harry Roque, Sal Panilo, o kahit na silang abogado niya, or dito, meron naman contact itong si Brothers Travelers. Pakitawagan mo sila, makipag-contact sa akin. Meron ako ituturo kay Kibuloy. Special ito. Na once na nag-attempt pa lang sila, bulag na sila. Tingnan natin kung hanggang saan yung mga hinahire nila na yan. Wala yan. Kaya ito rin kay BP Sara, baka ito ay nakukanan na rin ito. Nalagyan na rin ang utak nito ng mga kung ano-anong mga pinaggagawa nitong mga Afrikano at Indiano na ito. Kasi parang naging sunod-sunuran si BP Sara. Walang siyang imik. Wala siyang kwan. Di ba? Tatay na niya yung nag-aalma. Tatay na niya yung nalalagay sa alanganin. Kapatid niya. Pero tingnan nyo. Yun ang napansin ko noon pa Hindi nagsasalita. Na dapat to, buo ko na ito Nagwala na ito
Pero hindi eh. So, ibig sabihin, baka doon sa kanilang mga ritual na ginawa nito, ay, nako na, pwede po yun eh. Yung i-manipulate yung utak mo, pwede po yun. O, pangalawa, hindi natin alam kung talagang sadyang Andres Disaya itong si bangag na ito. Hindi natin alam ha. Pero kung hindi naging Andres Disaya ito, ay tingnan mo naman, sunod-sunuran siya dito sa asawa niya. Pero kung talagang dati pa Andres Disaya na talaga yan. Pero mali pa rin dahil presidente siya. Hindi dapat na nagpapadiktas siya diyan sa asawa niya. O, ngayon, kung ganun nga, baka isa rin yan sa nalagyan na rin yung utak na ng ritual. So, yun po. Kaya pinapaliwanag ko lang po sa inyo. At, kagaya nga po nitong ito, sinasabi ko po sa inyo, yung, saan na ba yun? Yung, yung sinasabi ko na wala namang kaano-ano talaga yun. Di ba? Kung po yan. Oh. Ordinang wala pong gasol diyan, di ba? Pero dahil sa mayroon kang gagawing concentration ay mapapahakan mo 'yan. So, ito lang naman eh. Oh. Ganoon lang 'yon. So, ibig sabihin yung kanina pinakita ko kung paano bubaloktutin. Actually, ito yung mga simpleng pinapakita ko. Pero, kung kinakailangan dito, pwede akong magpakita rito ng buong pitsel, lulunukin ko. Hindi ko ngungayain yan, lulunukin ko. Paano mo papasok din sa bunganga ko ang pitsel? Pero hindi na kailangan yun dahil unang-una, bakit pa hindi na wala naman ako doon sa perya? Kung nasa peryahan sana ako, pwede. Wala naman tayo sa perya. Sinasabi ko lang. At yun nga. So, meron tayong additional na nilagyan ng Nilagyan ng mga karayom. 3 yung additional natin. Yung dati may 3 tayo. So, mamaya yan, meron pa akong gagawin yan. Hindi lang yan. Hindi po natatapos yan dyan sa pagtusok ng karayom. Hindi po. Ganun lang yung kasimple. So, ang isa pa, pwede kang manipulahin ng ritual nila sa pamamagitan ng sinasabi kong may titirik lang silang 7. Pwede. Pwede kang maging sunod-sunuran. Pero, sabi ko nga, kung yun ay ginagawa ko, kayang-kaya ko pong gawin yun eh. Hindi ko nga pwedeng gawin yun dahil unang-una, kung talagang meron akong pusong pagkademonyo, di sana ginawa ko na yan para magkaroon ako ng asawa. O, di ba? O, di lahat ng magaganda dyan, ganun ang gagawin ko, maging sunod-sunuran sila sa akin. Pero hindi ko nga po ginagawa yun dahil hindi po worth it. Bakit ko naman gagawin yan? Ay samantalang pwede naman akong manligaw kung sakali. Aba, hindi naman ako yung mga kagaya ng mga mukha ng mga congressman diyan na mukhang bayawak na, mukhang ulupong pa. So pwede ako manligaw. At katunayan nga, si Amy nga, nag-aantay lang niya para ligawan ko. Pero no way, hindi na. Yung ex ko dyan na nagpapatsurbaran na rin ngayon, gustong-gusto makipagbilikan dahil brinig ko na nga yan. Ngayon, nagpapatsurba na. Kaya lang, binabayaran siya ngayon ng mga kasamahan niya dyan, lalo na itong si Tambaloslos, ng milyon-milyon. Okay lang yun, sige. Mario Joseph. At kaya nga, itong ginawa ko, kung napapansin ninyo, meron akong itinusok dito sa singit. Ito.
Hindi ko na po pwedeng hugutin eh. Hindi ko na pwedeng hugutin. Nandiyan na, nakatanim na. Para din sa mga kanyan, para gaganyan-ganyan sila. Gaganyan-ganyan. So, I hope na may natutunan kayo sa aking pinaliwanag tungkol dyan sa nabanggit ni Pastor Kibuloy na may ritual silang ginagawa dyan ng Martes at saka Biyernes dyan sa Malacanang at nag-hire pa. At ito, sigurado ako, milyon-milyon na naman ang binabayad dyan. Ganun lang kasimple, samantalang pwede kong burahin yung mga alam nila na yan eh. Ngayon siguro, bakit hindi ngayon nakuan? Bakit hindi nila ngayon may ipatanggal yung nararamdaman ito? May nararamdaman na ito eh. Kaya nga irritable lagi ito. Bakit kung ganon? Bakit hindi nila kayang tanggalin yon? Ay ako ang bigyan nila ng ganon. On the spot, kaya kung tanggalin ko yung anumang nakakasagabal sa akin. Pero yung amo nila, hindi nila kayang tanggalin. Bakit? Ay ako ang naglagay eh. Pag ako ang naglagay, hindi nila kayang tanggalin, not unless ako magtatanggal. Pero sila, may ilagay man sila sa katawan ko kung anumang ritual ang gagawin nila sa akin, kaya kong tanggalin yan on the spot. So, ganun man, kung halimbawa nakikinig din, o may nakakapakinig ng malapit kay BP Sara, ay magpasabi lang. At kung ano man mayroon dyan sa kanyang isiniksik dyan sa utak niya, tatanggalin natin yan. Walang problema yan at magiging normal ulit. So, yun na lamang po at maraming salamat po. At sana ay nakapagbigay liwanag ako doon sa mga tinatawag bilang witchcraft na yan o mangkukulam o mangbabarang. Maraming salamat po.